Hindi kinaya nitong LA Soccers itong ating Gilas Pilipinas doon sa kanilang tune-up game na ginanap kahapon. Ang ganda ng contribution ng mga players natin, kabilang na of course pinaunahan sila ni Justin Brownlee at of course si Junmar Fajardo at itong si Scottie Thompson na contribute din, pati na si Calvin Oftana at yung iba pang mga players. Medyo naging dikit yung laban ng huli pero of course si Brownlee naka-score at nabigyan ng kumbagay cushion itong ating Gilas Pilipinas. Sinabi ni Coach Tim ko na naging masaya siya doon sa naging resulta dahil unang-una nakita natin na kahit sabihin nga natin na minadali yung pag-form nitong lineup ng Gilas dahil kulang na sa oras, pero nakita natin doon sa kanilang performance na maganda ball movement. Ang sinabi ni Coach Tim Cone, ang gusto niya talaga makita sa Gilas, una-una kung kaya nila mag-defend at pangalawa ay yung pag-ikot ng bola. Doon sa mga nakapanood ng tune-up game, ang mapapansin ninyo dito maganda yung ball movement at yung pag-distribute ng scoring. Kumbaga hindi katulad doon sa FIBA na puro si Jordan Clarkson lang. Dito, maraming players na napupuntahan. Siyempre, ang nandyan, kumbaga number one option si Brownlee, pero ang daming ibang players na pwedeng makapag-contribute. At yung mga plays ay hindi rin nakasentro sa iisang player. Kumbaga, hindi nagiging predictable yung opensa ng ating Gilas. Yung ball movement ibang-iba raw kumpara do sa FIBA at tandaan natin, ito ay unang game pa lamang ng mga nabanggit na players. Sinabi ni Coach Tim Cone na hindi pa nga 100% ito si Justin Brownlee, kaya inaasahan niya na ito ay lalo pang gaganda ang performance pagdating na ng actual competition pagdating sa Asian Games. So asahan natin na mas maganda yung makikita natin sa Gilas sa mga darating pang oras at panahon. Ang usap-usapan ngayon ay sino kaya ang magiging starting 5 nitong ating Gilas Pilipinas. Siyempre maraming posibilidad yan at actually si Coach Tim Cone pwede iba't ibang players ang gamitin dito sa starting 5 kapag nag-umpisa na itong Asian Games. Ang isa nating nakikitang posibilidad dyan, of course, ito si Brownlee siguradong nandun niya sa starting 5 at sa tingin ko ito si Junmar Fajardo at si Angie Kwame ay siguradong nandun. Kumbaga yan ang magiging starting 5 natin doon sa front line, sa front court. Dito sa backcourt, sa tingin ko, ang mangyayari dyan ay itong si Scottie Thompson, ang point guard, at malamang si Marcio Lassiter ang gawing shooting guard. Posible rin, of course, na ito si Chris Newsome ang maging shooting guard natin, o baka naman, ibang player ang gamitin niya, for example, si CJ Perez. Pero sa tingin ko, ito si Marcio Lassiter at si Scottie Thompson ang magiging starting backcourt duo natin. Si Thompson, of course, napatunayan na niya yung kanyang ball handling at playmaking sa FIBA. At ito si Marcio Lassiter, pwede yan na small forward, pwede yan na maging shooting guard. At two-way player yan si Marcio, hindi lang yan puro 3-point shooting. Kaya maaasahan din yan ni Coach Tim Cone pagdating sa depensa. Kaya sa tingin ko magiging solid yung starting 5 na yan na Thompson, Lassiter, itong si Fajardo, Kwame at itong si Justin Brownlee. Siyempre kinakailangan ng adjustment dyan dahil kulang nga sa practice, pero sinabi ni Coach Tim Cone na kumpiyansa siya na itong ating Gilas Pilipinas ay makaka-provide ng magandang laban dito sa Asian Games kahit sino man ang itapat sa atin. Ang importante lang siyempre kinakailangan ay yung maging familiar sila as soon as possible dito sa sistema na gustong pairalin ni Coach Tim Cone, at kapag yan ay nangyari, asahan natin na magiging maganda ang laban ng Gilas para dito sa Asian Games at sa medalya. Posible nga kaya na itong si Jimmy Alapag ay eventually masama dito sa coaching staff ng ating Gilas Pilipinas. Sinabi na ni Coach Tim Cone, I'm sure alam nyo na ito, na hindi siya magiging permanent coach ng ating Gilas program. Siya ay magiging interim coach lamang para dito sa Asian Games, at kapag natapos yung Asian Games, babalik na siya sa Barangay Ginebra at hahanap na ang ating Gilas ng magiging permanent coach. Sa ngayon syempre dapat kung talagang hindi na magiging permanent coach ng Gilas itong si Coach Tim Cone, pwede kaya na si Jimmy Alapag ang kunin nila.
Sa ngayon kasi of course si Tab Baldwin yan ang primary option din. Pero kumbaga kung hindi nakuha si Tab Baldwin dito sa Asian Games, baka malamang daw malabo na rin na makuha siya pagkatapos nito. Kumbaga baka may dahilan kaya hindi si Baldwin ang kinuha dito sa Asian Games. Siguro totoo yung reports na ito ay baka aalis na papuntang Indonesia. Hindi pa natin to natitiyak. Pero kung sakaling hindi pwede si Cone at si Baldwin na hindi rin pwede, baka ito si Jimmy Alapag. Siyempre si Jimmy Alapag ngayon ay nasa NBA na, parte na siya ng coaching staff nitong Sacramento Kings. Pero kung ito kaya ay offeran ng ating SBP o kaya ng SMC, baka magbago isip nito at magdesisyon na mag-coach para sa Gilas. Kumbaga, sabihin man natin na wala pang eksperyensya ito si Jimmy Alapag pagdating sa FIBA. Pero, hindi naman yan kukunin ng Sacramento Kings kung iyan ay walang capability. Kaya siguro baka maganda nga talaga na siya ay makuha ng Gilas Pilipinas para makita natin kung ano ang kanyang kaya i-contribute. Kahit hindi man lang head coach muna, basta maisama siya doon sa coaching staff, baka malaki maiko-contribute ni Jimmy Alapag para dito sa ating lineup. At syempre, para maging continuous na yung ating programa at wag nang papalit-palit ng coach.